Isang magandang araw pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Tayo na pong magbasa ng salita ng Diyos at matatagpuan pa rin po natin to sa Roma chapter 8. Napakarami pong mensahe ng Panginoon dito sa Roma chapter 8. At ang titunghayan po natin ay verse 18 to 25. Atin na pong basahin ang salita ng Diyos. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sanlilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinahantay natin ng buong tiyaga. Pagpalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang mga pagpapala o the goodness na higit na dapat nating pagtuunan. Dito po sa talatang ating binasa, dun po sa 17b na pinag-iwanan natin to kahapon, na sabi, sapagkat kung tayo nakipagtiis sa Kanya, tayo may dadakilain din kasama Niya. Naandun yung binanggit na kasama tayo sa pagtitiis na ginagawa ng Panginoong Hesus noon. Nagtiis siya sa paghihirap, pero tayo rin nakikipagtiis sa Kanya sa mga kaganapan sa paligid na nangyayari sa atin. Sabi po doon sa verse 18, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Ito po yung focus ng verse natin ngayon, na yung mga paghihirap na dinaranas natin ay hindi natin maiko-compare sa kasaganaan, sa kagandahan, sa kaluwalhatiang nakalaan para sa atin. Kung tayo ay mananatiling magtitiis, mananatiling tapat sa Panginoon. Ano po ba yung sinasabi pa dito? Ang sanglilikha, inulit po na pinapakita. Verse 22, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Maraming nagaganap sa paligid natin, mga iba't ibang paghihirap na nakikita natin ngayon. Sa panahon natin, ngayong 2020 to 2021, dinanas natin ang isang napakalaking pandemya. Pandemic na hindi natin iisip na maapektuhan ang buong mundo. Kaya nga, pero habang tumagal ang pandemic na to, 2019 na discover ng December, ay lumaganap sa buong mundo na nagpahirap sa kalagayan ng bawat bansa. Naapektuhan ang ekonomiya, naapektuhan ang lahat ng ating pamumuhay. Nagkaroon ng pagbabago. At hindi lamang yung pandemic, nagkaroon din to ng iba't ibang bunga. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa, nawalan ng trabaho ang marami, at bukod pa doon, naapektuhan ang bawat isa. Hindi lamang itong naging bunga nitong pandemic, meron pa yung nandito na, existing na, mga gyera, mga kaguluhan, iba't ibang paghihirap na dinaranas ng sanlibutan, ng sangkatauhan. At sabi rin po dito, hindi lamang sila. Sino na yung sinasabing hindi lamang sila? Baka iniisip natin,
o sila lang na nagkaganyan, kundi kahit daw po tayo na mga nanampalataya, tayo na mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos, ay nahihirapan din sa kalagayan ng sanlibutan sa ngayon, sa mga nangyayari sa atin. At kung tayo ay nakatuon sa mga bagay na ito, kung halimbawa sa pamilya ninyo, marami kayong hinaharap ng mga pagsubok, marami nawalan trabaho ang tatay, ang nanay may sakit, mga kapatid ay hindi makapag-aral, nagkakaroon ng kaguluhan sa paligid. Wag na po tayong sa mga ganitong sitwasyon, wag nyo na pong dagdagan ng pahirap ang inyong buhay sa paggawa ng kasalanan pa o paggawa ng mga bagay na mali. Na akala natin yung paggawa ng mga bagay na yun, yun yung lulutas ng ating problema. Bagkus nagdadagdag pa tayo ng panibagong problema. Hindi lang ikaw ang dumaranas ng ganyan. Marami, sabi nga, lahat ay dumaranas. Maging mananampalataya ay dumaranas ng mga kahirapang ito na nararanasan natin. Pero ano po ang encouragement sa atin ni Pablo? Ang mga pagtitiis sa kasalukuyan na ating dinaranas ngayon ay hindi maikukumpara sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin ng Diyos. Parang sinasabi sa atin ni Pablo na huwag ka ditong mag-focus kasi kung ito lang ang magpapabagsak sa iyong pananampalataya, kung itong mga kahirapan na to ang magdadala sa iyo sa paggawa pa ng iba pang mga kasalanan, hindi mo ba alam na kung ikaw ay mananatiling tapat, kung ikaw ay mananatiling magtitiwala sa Diyos, mas malaki ang pagpapala, mas malaki ang tatamuhin mo na kasaganaan at kaluwalhatian ang aabot sa iyo. Kasi po, yung sufferings, dito lang yan sa mundo. Ngayon lang yan. Pero yung eternal suffering, dahil hindi ka nakapagtiis, dahil hindi ka naging matatag, dahil nagpatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, yung pagdurusa po na dadanasin natin ay mas napakalaking pagdurusa. Doon po sa eternal punishment na inilaan doon sa mga taong hindi mananatiling tapat, doon sa mga taong tatalikod sa pananampalataya, doon sa mga taong patuloy na nanghawakan sa sarili nila at ginawa ang sarili nilang paraan. Meron pong inilaan ang Diyos na kaluwalhatian sa mga taong mananatiling tapat. Ang kinakausap po ng Panginoon dito yung mga mananampalataya na. Kasi sabi, hindi lamang sila, tayo man. Tayong mga kumilala, tayong yung napuspos ng banal na espiritu, na ang banal na espiritu ay naghari sa iyong buhay, tumalikod ka sa kasalanan, na napapahimutok tayo, ano ba to? Ang daming paghihirap, ang daming pagdurusa, ano ba itong nangyayari sa mundo? Pero ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, doon ka tumingin sa pagpapalang nakalaan. Maaring hindi ngayon ibibigay sa iyo. Ano ba itong mga pagpapalang nakalaan? Sabi dito sa verse 21. Asan ba yun? Ito po. Na tayo ay tinawag na makihati sa maluwalhating kalagayan ng anak ng Diyos. Verse 21 nga po. Sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhati ang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Yun po yung nag-aantay sa atin. Yun po yung nag-aantay sa mananatiling tapat. Yun po yung nag-aantay na yung kahit nagdurusa, kahit maraming pagsubok, naging matatag siya, humawak siya sa Panginoon, nag-hold on siya sa Lord. Dahil ang inaantay niya, yung pag-asa na nasa kanya, ay darating ang time, God will declare who belongs to Him. Pipiliin ng Diyos yung mga taong nagtiwala. Darating yung time na lahat ng kasalanan ay wawakasan, lahat ng kasamaan ay wawakasan ng Panginoon. Ito po yung hope na ating inaantay. Sabi po ni Pablo dito, may inaasahan tayo na magaganap. Ano yung inaasahan na to? Ito yung gagawin ng Panginoon.
para sa atin sa nag-antay. At ang pag-asa ay inaasam. Kung alam mo na at nakita mo na, hindi ka naaasa. Pero ito ay tinatanaw mo pa. Paano po ang dapat natin gawin? Binigay niya. Ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. We will wait patiently for that declaration of glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po, anong dapat natin gawin? What is the action that we are going to do? Wait patiently. Wait patiently. Pangalawa po, trust God because God is in control. Anuman ang kaganapan, merong Diyos na may hawak ng sanlibutan. Tapos, focus. Focus on the good news. Ano yung good news? Na may nakalaan ang Diyos na mabuting bagay sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Put your hope in God. Trust in God. Think of the glory that God will give you in His presence. Ito po yung aksyon na dapat natin gawin. Focus, trust, wait patiently. Put your hope in God. Meron ka bang ganito na mga bagay sa iyong puso? Nawa, mapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa oras na ito na kahit ano, ulitin ko po, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa pagbibigay ng kaaliwan, kagalakan, hope sa amin sa umagang ito. Na yung mga sufferings, mga bagay na nararanasan naming pagdurusa, paghihirap sa mundong to, ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang nakalaan para sa amin. Ang kaluwalhatiang iyan na kami, na iyong mga anak, ay ipunin at bigyan, makasama doon sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kami na dito tumingin, umasa sa iyo, magtiwala sa iyo. Maraming bagay kaming hindi kayang ipaliwanag, pero ang gagawin lang namin ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa sa umagang ito. Nawa ang kagalakang ito na kahit may pagdurusa, ay mananatili kaming hahawak sa iyo, sapagkat alam namin na mayroong Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa amin, at siya ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ng pag-asa, na sa gitna ng mga bagay na ito, mananatili kaming tapat na nag-aantay. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapaalalang ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po'y aming hinihiling. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus to Eternity. Tandaan po natin, ang mga pagdurusa, paghihirap ay hindi maikukumpara sa napakagandang nakalaan para sa atin. God bless you po.